kanilang pagsulat. Ang pagkakala ng pagsulat. Paano na-apit ko nga ng mga lulang Pilipinas sa panipat ng panahon ng Victorian? Noon, ang lulang Pilipino ay napapanood lamang natin sa teatro, o sa Churba. Ngayon, napapanood na natin sa TV at sa computer. Okay? Naapektuhan daw ang bilang pagkakalan. Paano naapektuhan ang bilang pagkakalan? Ang bilang pagkakalan, naapektuhan ang bilang Pilipino. Influential na Ang Pilipino sa pag-iibat ng panahon hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa unang pagkat, noon daw ang bilang pagkakalan ay makikita lang o mapapatod lang ang spektaklaro, teatro at pagkakalan. Sa ngayon ay makikita na daw sa television. Kaya nagbago na ang bilang pagkakalan sa kasalukuyan dahil lumipat ang panahon daw. Okay? Then the next tayo sa group 2. Dalawang pangkat. Maganda naman sa pinakat. Okay, ang tanong ay, bakit mahalagang pag-aralan ng mga uri ng dulang pagkakalan? Ang sagot ng aming grupo, pagbibigay importansya sa kulturang Pilipino. Ang mahalaga ng pag-aralan ang uri ng dulang pagkakalan dahil ito ay makapagbibigay ng importansya sa kulturang Pilipino. Bakit? Kasi ang mga dulang pagkakalan ay naging bahagi ng tradisyon o kultura ng mga Pilipino kung saan ay papakita nila ang pang-araw-araw na mga pangyayari sa nakaraan at hanggang ngayon. Pangalawa naman ay ang pagbabalik na lang sa panitulang Pilipino. Dito, masasabi namin, maaaring makapagbalik tanaw ang mga makaaral sa naturang aralin dahil malalaman natin kung ano kung sino yung mga namuna sa uri ng dulang panitikan ng mga dulang panitikan. Bakit mahalagang pag-aralan? Bilang uri ng dulang pangtangkalan, bakit mahalagang pag-aralan ang mga ito? Bakit kaya hanggang sa kasalukuyan patuloy para natin pinag-aaral, binibigyan ng paningin hanggang sa kasalukuyan ang uri ng dulang pangtangkalan? Ayon sa group 2, patuloy pa daw natin pinapatagal o binibigyan ng paningin ang dulang pangtangkalan sa kasalukuyan o uri ng dulang pangtangkalan. Sa kasalukuyan, upang mabigyan ng importansya daw ang ibang Pilipino. Upang makita daw ng mga sa kasalukuyan kung ano ang nangyari sa kulturang Pilipino sa noon at sa ngayon. Okay. Ayon din sa group 2, pinapahalagan din daw natin yung uri ng dulang pangtangkalan, mga uri ng dulang pangtangkalan, para nang sa ganun mabalik tanaw daw natin yung panitikan, mabibigyan natin ng pagkakalaga, makikita natin kung ano ba ang pagkakaiba ng bawat isa ng mga ito, ng mga uri ng dulang pangtangkalan. Kaya binibigyan daw natin ng pagkakalaga o importansya. Okay. Ayun naman sa nagkakaiba daw ang dulang pangtangkalan sa mga nagyan kasi nakikita daw sa teatro noon at sa ngayon sa television. Tutuhayan natin yan kung lahat bang yan nakasabutan ninyo ay tumpak o tama sa panahon na tayo sa panahon na tatalakayin na natin ang ating baksa, ang ating aralin para sa susunod. Pero bago yan ay magkakaroon muna tayo ng inaasahang pagganap. Bakit inaasahang pagganap? Sapagkat sa aralin ito, magkakaroon kayo ng pagtatanghal sa alinmang uri ng dulang pangtanghalan. Hindi lamang ng isa o dalawang uri ng dulang pangtanghalan na itatanghalin nyo sa tablado at gawin ito sa modernong paraan. Ulitin ko, ang ating inasahang pagganap ay magtanghal kayo ng alinmang uri ng dulang pangtanghalan gamit ang modernong paraan. Halimbawa, modernong paraan ng dulang pangtanghalan ay ang Hanung-Montana, Camera, Glee. Yun yung mga modernong paraan ng dulang pangtanghalan sa kasalukuyan. Okay, yun yung gagawin ninyo. Ang mga kriteria ay maaaring ang mga mag-aaral hanggang
magbigay, maaaring ba ng guro ang magbigay, pero ang tutos ay ang mga aral ang magbigay para sa akin. Maraming pa rin ay magkakaroon ng hanggang bukas, pagpapatuloy natin yung aming talakayan tungkol sa mga larawang iyan. Kung ano ba ang mga larawang iyan? Ito ba'y nagpapang tanghalan? Bakit kaya pinag-aaralan natin ang mulang pangtanghalan? Bakit patuloy pa rin natin pinag-aaral o binibigyan ng importansya ang mulang pangtanghalan? Then, tuturayan din natin kung ang lahat ba ng kasagutan nyo ay upa para sa ating aralin. Okay, paalam sa lahat.